Noong 1924, si Paul Amadeus Dinac ay nagtuturo ng wikang German sa Greece. Dahil sa kanyang sakit, ay nagdesisyon siyang umuwi sa Switzerland. Bago siya umalis, ay nagbigay siya ng daan-daang pahina ng sulat kamay na libro sa kanyang paboritong mag-aaral ng wika, si Georgios Papachatsis o may pangalan ding George Papahatsis. Naisip ni Dinac na kapag isinalin ito ng kanyang estudyante ay makakatulong ito sa kanyang pag-aaral ng wikang German. Pagkatapos nun ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Sinimulan ni Papahatsis na isalin ang mga pahina. Mayroong nakasulat sa buong pahina tungkol sa paparating na digmaang nuklear, kolonisasyon sa Mars at isang pandaigdigang pamahalaan, mga seksyon tungkol sa mga sasakyang lumilipad, holographic na teknolohiya at pakikipag-ugnayan sa aliens. Inakala ni Papahatsis na ito ay isang science fiction na novel, ngunit paraming teksto ang nahahayag. Nabigla si Papahatsis sa kanyang natuklasan. Hindi ito isang nobela. Ito talaga ang personal na diary ni Dinac. Isinulat ni Dinac kung paano siya nakoma at nagising 2,000 taon sa hinaharap. Tila si Paul Amadeus Dinac ay nakaranas ng isang uri ng time slip na naging dahilan ng kanyang pagkakatulog noong taong 1921 at nagising noong taong 3906. Gumugol siya ng isang buong taon sa hinaharap at isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita at ito ang kanyang kwento. Ito ay nangyari noong Mayo 1921. Si Paul Dinac ay nagtuturo sa kanyang language class sa kolehiyo nang siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Siya ay may history of illness at kalaunan siya ay naospital. Nagkakaroon siya ng matinding lagnat at sa mga sumunod na oras, siya ay nawalan ng malay. Nakikita niya ang iba't ibang lalaki at babae na nagkukumpulan sa kanya, ngunit napakahina niya at hindi niya magawang makipag-usap. Nang sa wakas ay nagising siya, napagtanto niyang iba ang kwarto niya sa ospital. Ang mga tao ay nakasuot ng hindi pamilyar na damit at nagsasalita sila ng kakaibang wika. Bilang isang guro ng wika, nakikilala niya ang ilang mga salita mula sa English at Swedish na lengguwahe. Sinubukang makipag-usap ni Dinac pero walang makakaintindi sa kanya. At nang sa wakas nakilala ng isa sa mga doktor ang kanyang wika. Sinusubukan ng doktor ang kanyang makakaya na makipag-usap ng broken German. Tinawag ng doktor si Dinac na Andreas Northam, isang sikat na propesor ng physics na naaksidente. Sinabi ni Dinac na wala siyang ideya kung sino si Andreas Northam, ngunit pinakitaan siya ng salamin at nakita niya ang mukha ng isang estranghero na nakatingin sa kanya. Kitang-kita kay Dinac ang sama ng loob at nagsimulang humikbi. Inisip niya na patay na siya o mas malala ay baka nababaliw na siya. Umiiyak siya at sinabi niyang siya ay isang simpleng language teacher mula sa Switzerland at walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. At noon ay parang nagre-react ang mga doktor sa salitang Switzerland at may nagtanong sa kanya kung anong taon na. Sinabi ni Dinac na 1922 na. Isang katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng ilang segundo. Humakbang pasulong ang nakatatandang manggagamot at sinabi kay Dinac na ang taon sa katunayan ay 3906. Doon ay hindi naniniwala si Dinac. Ngunit ibinaba nila ang mga blinds sa kanyang mga bintana at dito nakita niya ang mga gusali na umaabot sa mga ulap, ang mga sasakyan na tila hindi na aapektuhan ng gravity at mabilis na dumadaan sa kanyang bintana. Bigla siyang na-overwhelm at biglang nag-blackout siya. Si Dinac ay inobserbahan ng mabuti sa loob ng 3 araw ngunit sa kalaunan ay gumaling siya at muling nagkaroon ng lakas para tumayo at maglakad. Inilalarawan niya ang mga pader na gawa sa kristal na nagbibigay ng panoramic view ng landscape. Ang mga bagay ay gawa sa kulay pastel na kumikinang na metal na mainit pag hinahawakan at dinala siya sa isang koridor patungo sa isang malaking silid. Dito niya nakilala ang 2 nakatatandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Sa una ay inakala ni Dinac na sila ay mga pari o hari pero sinabi nila na ang tawag sa kanila ay elector. Sila ay katulad ng mga wise men. Gayunpaman hindi pa rin naniniwala ang mga doktor ni Dinac na galing siya sa nakaraan. Akala nila siya ay nagdurusa mula sa isang uri ng trauma sa utak.
Ngunit pagkatapos na tanungin siya ng ilang sandali ay pinaniwalaan din siya ng mga elektor. Mayroon silang kaalaman sa isang pambihirang psychic phenomenon na tinatawag nilang consciousness shift, kung saan ang isip o kaluluwa ng isang tao ay maaaring madala sa katawan ng ibang tao. At iniisip nila na iyon ang nangyari kay Dinak nang si Andreas Northam na katawan na inookupahan ni Dinak ay nasugatan sa isang aksidente. Siya ay clinical na patay sa loob ng 15 minuto. Ibinaba ng mga doktor ang temperatura ng kanyang utak at nagawa nilang ear start ang kanyang puso. Sa puntong iyon, ang mga elektor ay naniniwala na ang pagbabago ng personalidad na ito ay nangyari at ang isip ni Paul Dinac ay nailipat sa katawan ni Andreas Northam 2,000 taon sa hinaharap. Paano nakapaglakbay ang kanyang kamalayan sa hinaharap? Well, si Dinac ay nagtataka din tungkol dito at tinanong niya ang mga elektor tungkol dito. At sinasabi nila na ang oras ay hindi linear, na ang kamalayan ng lahat ay umiiral sa lahat ng oras sa lahat ng dako. Kahit na ito ay isang bihirang kaganapan, ito ay isang bagay na alam natin na talagang nangyayari. Sa puntong ito ipinatawag ang isang lalaki na nagngangalang Stefan. Si Stefan ay naging malapit na kaibigan ni Andreas Northam. At ang mga elektor ay nagpasya na si Stefan at ang kanyang mga doktor lamang ang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Para sa lahat, si Paul Dinac ay si Andreas Northam at si Dinac ang gaganap pansamantala sa kanyang buhay. Naniniwala ang mga elektor na kung matutulungan ni Stefan si Andreas Northam na mababawi ang kanyang mga alaala at ang pagbabago ng personalidad ay mababaligtad at maibabalik sa dati. Gayun din ay maibabalik si Dinac sa kanyang sariling panahon. Kaya pumayag si Stefan na bisitahin si Dinac araw-araw para turuan siya tungkol sa modernong lipunan. Pero mas interesado si Dinac sa nangyari sa nakaraan. Kahit na naiintindihan ng mga doktor noong 3906 ang psychic personality shift, may isang bagay na nagpapataka sa kanila. Noong 1920s si Dinac ay dumaranas ng isang bagay na tinatawag na encephalitis lethargica, na kung minsan ay tinatawag din itong sleeping sickness. At ang mga taong may ganitong sakit ay nahihirapang magsalita, gumalaw at manatiling gising. Noong 1920s nagkaroon talaga ng epidemya ng encephalitis lethargica na nakaapekto sa mahigit 1,000,000 tao sa buong mundo. Ngunit kahit na si Dinac ay naninirahan sa hinaharap sa loob ng 2 linggo, hindi siya nakatulog. Siya ay nananatiling gising sa buong gabi habang nagbabasa ng mga libro at nag-aaral ng bagong wika. Ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod at hindi talaga nakatulog. Gumugol siya ng maraming oras gamit ang isang bagong piraso ng teknolohiya na tinatawag na Riegen's Swage. Noon ang pinakamodernong learning device na nagamit ni Dinac ay isang libro. Ngunit inilalarawan niya ang Riegen's Swage bilang isang handheld device na may mga gumagalaw na 3-dimensional na larawan na nagliliwanag sa dilim na may tunog, musika at may kakayahang magsalaysay gaya ng mga makabagong smartphone ngayon. Hinikayat ng mga doktor si Dinac na alamin ang anumang gusto niyang alamin tungkol sa nakaraan. Ngunit hindi nila siya hinayaang aralin ang 20th century. Hindi nila nais na magkaroon siya ng kaalaman tungkol sa anumang makasaysayang pangyayari na maaari niyang mabago. So ano nga ba ang natutunan niya? Well, sa year 2000 hanggang 2300 ay ang pinakamahirap para sa sangkatauhan. Overpopulation at regional conflict ang pinakamalaking problemang kinakaharap natin. Sa 2204, sa wakas ay na-colonize natin ang Mars. Mahigit 60 years, ang populasyon sa Mars ay lumaki sa 20 milyong tao. Ngunit sa 2265, ay nagkaroon ng ilang uri ng sakuna sa buong planeta, tulad ng isang malaki at malakas na impact na nagwasak ng buong kolonya at hindi na sinubukang muli. Sa 2309, nagkaroon ng medium-scale na digmaang nuklear na sumira sa karamihan ng Europe. Tanging mga bansang Baltic at Scandinavian lang ang nakaligtas na kung kaya't ang kanilang wika ay isang English-Scandinavian hybrid lang. Ang digmaang ito ay magiging pandaigdigan at tatagal ng 80 years at karamihan sa populasyon ng tao ay masasawi. Sa 2396,
Isang bagong pamahalaang pandaigdig na tinatawag na Restat ang itinatag at ito ang nagtapos sa sinaunang panahon ng kasaysayan at nagmarka ng simula ng modernong kasaysayan. Nang nabuo ang Restat sa 2396, isa itong One World Government na idinisenyo upang wakasan ang pandaigdigang digmaan at ito ay isang pamahalaan na napag-uusapan sa panahon natin ngayon. Ito ay pinamamahalaan ng mga mayayaman at makapangyarihan at ang mga bansa sa buong mundo ay mayroon pa ring malakas na local nationalism. Kaya nilabanan nila ang bagong gobyerno sa loob ng halos 200 years. Kalaunan ay huminto ang mga mamamayan sa paghalal ng mga politiko at negosyante. Sa halip ang mga mas mataas na katungkulan ay hawak ng mga siyentipiko, pilosopo at humanitarian. At sa susunod na 300 years, nagsimulang magkaroon ng reforma ang lipunan. Noong 2823, isang pinuno ng mundo na nagngangalang Thorhild ang nagmungkahi ng isang bagong sistemang pang-ekonomiya. At ang sistemang ito ay hindi nakabatay sa pandaigdigang kakulangan tulad ng ating sistema ngayon. Sa halip, ang sistema ay nakabatay sa pandaigdigang kasapatan. At sa puntong ito, ang mga tao ay nagsimulang magtrabaho para sa higit na kabutihan. Sa una ay nagtatrabaho sila sa loob ng 40 years ng kanilang buhay sa kanilang napiling larangan at pagkatapos nito ay magre-retiro sila. Lahat ng kanilang material na pangangailangan ay natutugunan ng pandaigdigang komunidad. Ngayon habang tumatagal ang teknolohiya at automation ay umusad ng husto na pagdating ni Paul Dinac, 2 taon na lang ang trabaho ng mga tao sa kanilang buhay. Sila ay pinag-aral sa kanilang pagkabata at sa edad na 17, sila ay pumasok sa workforce. Nagsusumikap sila ng husto sa loob ng halos 2 taon at pagkatapos ay nagretiro sila upang ituloy ang anumang uri ng buhay na gusto nila. Sa 3906, lahat ng material na pangangailangan ay kaya ng tugunan, pagkain, tirahan, damit, edukasyon at kahit ang entertainment. At ang pera na alam natin ay hindi na ginagamit. Sa halip ay inilalagay ang value sa sining at agham. Maaari mong ituloy ang isang karera kung gusto mo tulad ni Andreas Northam na isang physicist, ngunit hindi mo kailangang magtrabaho. Kung gusto mong mamuhay habang nalilibang, hanggat natapos mo ang iyong 2 taong paglilingkod ay magagawa mo yon. Sa taong 3906, hindi na tayo tao. At least hindi tayo tao gaya ng iniisip natin. Nag-evolve tayo sa ibang bagay. Binanggit ni Paul Dinac ang isang kababalaghan na nagsisimulang mangyari sa mga tao sa paligid ng taong 3,000. Ito ay tinatawag na Nibel Verge. Sa hinaharap, ang istruktura ng utak ng tao ay magbabago at isang bagong sense organ ang mabubuo. Binibigyan nito ang mga tao ng kakayahang makita ang mga bagong lugar at magkaroon ng access sa malawak na espiritual na kaalaman. Tinatawag nila ang kakayahan na ito bilang oversensons o supervision at nagbigay ito sa mga tao ng isang bagong kakayahan sa pag-iisip na instant enlightenment. Ang bagong pandama na ito ay nagbigay sa mga tao ng hindi kapanipaniwalang kaligayahan at espiritual na kapayapaan. At ito ay inilarawan bilang banal na kagalakan sa pagtanggap ng kamatayan, isang pagwawalang bahala sa lahat ng makamundong bagay. At ang pakiramdam na ito ay dumating ng sabay-sabay. Lahat ng nakaranas ng Nibel Verge ay namatay. Namatay sila na may itsura ng kagalakan sa kanilang mga mukha, ngunit sila ay labis na overwhelmed na hindi sila nakasurvive sa kaganapan hanggang sumapit ang 3382. Noong ika-6 ng Setyembre ng taong iyon, isang 76 na taong gulang na lalaki na nagngangalang Alexis Volky ang tinamaan ng Nibel Verge, ngunit nakaligtas siya. At mula noon, ang lahat ay nakaligtas na sa Nibel Verge. Sa kalaunan ng paglipat sa bagong pananaw na ito ay isang pangkaraniwang proseso na lang sa buhay ng bawat isa. Ang Homo sapiens ay nagbigay daan sa isang bagong uri ng tao na Homo occidentalis novus o ang bagong Western man. Kaya sa hinaharap ang human nature mismo ay magbabago. Ang kasalukuyang mga tao ay naka-hardwired sa survival competition para sa kaligtasan kahit na ikasira pa ng iba.
Kaya ang utopyang pananaw na ito ng hinaharap ay hindi gagana ngayon. Ngunit paano kung maaari mong baguhin mismo ang aktwal na mga kable ng utak ng tao? Noong 3906, halos wala ng mga batas. Hindi na ito kailangan pa. Ang mga tao ay talagang nagtrabaho para sa kabutihan ng lahat dahil sa gayon sila umunlad. Ang pagiging makasarili ay isang konsepto na pinag-aaralan bilang isang archaic remnant ng isang hindi gaanong evolved species. Hindi maisip ng mga tao sa 3906 ang kanilang sarili na kumikilos tulad ng ginagawa natin ngayon. Paulit-ulit na nakita ni Paul Dinac ang hinaharap ng mga tao. Sinabi niya na kumikilos sila na parang batang walang pakialam, ngunit aminin mo, may isang bahagi sa iyo marahil kahit na isang malaking bahagi na gustong bumalik ng ilang sandali sa iyong pagkabata, kung saan matutugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan, kung saan wala kang takot, walang inggit, walang pagkabalisa. Sabi nga ng kaibigan ni Dinac na si Stefan, lahat ng mga bagay na ito na nakikita mo ay kakaiba at sinong makakapagsabi na sila'y parang mga bata na sa halip sana ay mga banal. Ngunit nagtataka si Dinac kung paano makakaligtas ang mga taong ito sa mga banta sa labas, tulad ng pakikipag-ugnayan sa mga aliens. Well, sabi ni Stefan, ilang beses na silang nagkaroon ng contact sa mga aliens at naging maayos naman ang lahat. Alam ng mga tao sa hinaharap ang mga matatalinong nilalang na naninirahan sa solar system at sa paligid ng kalawakan, ngunit hindi sila interesado sa pakikipag-usap sa atin. Sa halip ay mas gusto nilang pag-aralan tayo mula sa malayo, ngunit inamin ni Stefan na nakialam sila sa lahi ng tao sa ilang mga pagkakataon, tulad noong ang ating mga species ay malapit sa self-imposed extinction. At nalaman ni Dinac na ang mga extraterrestrial na nilalang na ito ay nakakaranas ng kanilang sariling enlightenment. Kaya hinayaan tayo ng mga aliens na mag-isa para tahakin ang sarili nating landas. Nung binata pa si Paul Dinac ay umibig siya sa isang babae mula sa baryo niya na nagngangalang Anna. Kahit ganun din ang naramdaman ni Anna, gusto ng pamilya niya na magpakasal siya sa iba. Sa isa sa mga huling sandali nilang magkasama, nakaupo sila sa isang burol na napapalibutan ng mga namumulaklak na windflowers na tinatawag na white buttercup. Gusto ni Paul na magtagal ang araw na ito dahil alam niyang mawawala siya sa kanya. So finally sinabi ng babae na sapat na para sa araw na ito, tara umuwi na tayo. At sinabi ni Paul na mangako ka na magkikita tayo ulit at siya ay nangako. At sa susunod na narito sila ay gagawa siya ng isang korona na windflowers para ilagay ni Paul sa ulo ni Anna. Ngunit hindi na siya muling nakita ni Paul at ito ay isang bagay na nagpahirap sa kanya. Sa buong buhay niya, palagi siyang nananalangin para sa mga palatandaan ng walang hanggang pag-ibig ni Anna sa kanya, ngunit hindi dumating ang mga palatandaang iyon. At gumugol si Dinac ng isang taon sa mga tao noong 3906. Nagkaroon si Dinac ng isang relasyon sa isang babae na nagngangalang Sylvia. Nagpasya silang pumunta para sa isang day trip. Sumakay sila sa tinatawag ni Dinac na Vigiosa, na isang sasakyang lumilipad na maaaring maghatid sa iyo agad-agad saan man sa mundo. Napagdesisyonan niyang gusto niyang bisitahin ang dati niyang nayon kahit hindi alam ni Sylvia kung saan sila pupunta. Kaya ginugol nila ang isang araw na nag-uusap at nag-e-explore. Sa huli ay napunta sila sa burol na iyon kung saan naroon sina Paul at Anna noong mga nakaraang taon. Noon ay namumukadkad din ang mga windflowers ng araw na iyon. At habang sila ay nakaupo at nag-uusap, si Sylvia ay gumawa ng isang wreath ng windflowers. Pagkatapos ay tumingin siya kay Paul Dinac at sinabing sapat na para sa araw na ito, tara bumalik na tayo. Iniabot niya sa kanya ang ginawa niyang korona na windflower at hiniling sa kanya na ilagay ito sa kanyang ulo. Parang tinamaan ng kidlat si Dinac. Nakikita niya ito bilang tanda na hiniling niya sa kanyang mga dasal sa buong buhay niya. Sa sumunod na araw ay kasama niya si Stefan na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi linear. Naniniwala si Stefan na si Sylvia ang reincarnated soul ni Anna na 2,000 years na ang nakaraan ay tinupad ang kanyang pangako.
Nang gabing iyon, pakiramdam ni Paul Dinac ay bumibigat na ang kanyang mga mata at iniisip niya kung sa wakas ay makakatulog na ba siya sa gabi. Ang huling naisip niya ay kung gaano niya nami-miss ang gantong pakiramdam. Sa wakas ay nakatulog si Andreas Northam sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. At noong 1922, nagising si Paul Dinac mula sa 1 taon na pagkawala ng malay. Ang ganda ng kwento ni Paul Amadeus Dinac, pero ano nga ba ang nangyari sa kanya? Totoo ba ang kwento niya? Ito ba ay isang panloloko o para pagkapirahan lang? Well, may mga iba't ibang pagpipilian. Ang una ay baka nagsasabi siya ng totoo na mayroon talaga siyang paranormal na karanasan na nagpadala sa kanya ng 2,000 years mula sa hinaharap. At kung babasahin mo ang buong libro, ito ay parang totoo. Ito ay higit sa 300 mga pahina at ito ay puno ng mga detalye. May daan-daang mga pangalan ng mga lugar at petsa. Tinalakay ni Dinac ang tungkol sa hinaharap na teknolohiya tulad ng cryonics, internet, lumilipad na sasakyan, teleporter at kahit isang bagay na parang holodeck. At ang mga teknolohiyang ito ay wala pa sa mga panhong iyon. Marami pa siyang nabanggit at hindi ko mailalahad dito lahat. Ngunit kung gusto niyong mabasa ang laman ng libro, pwede niyo itong mabasa sa Amazon Kindle na may pamagat na Chronicles from the Future. Ang pangalawang option ay habang nasa coma, naranasan ni Paul Dinac ang inaakala niyang realidad, ngunit isa pa lang vivid dreams. Depende ito sa sakit at pinsala sa utak, tiyak na magagawa ng mga tao na managinip ng ganun. At kung nananaginip siya sa loob ng 1 taon, sapat na oras iyon upang lumikha ng isang detalyadong pananaw sa hinaharap ng mundo. Ngunit may isa pang teorya na dapat nating isaalang-alang, at ito ay si Paul Amadeus Dinac ay hindi kailanman umiral. Kahit na ang kwento ni Paul Dinac ay hindi ganong kilala, ngunit ang kwento ni Dinac ay mapapakinggan sa mga blog, podcast at video. At sa kanilang lahat, iisang larawan lang ni Paul ang ginagamit. Ito ang larawan na ginamit ko sa aking thumbnail. Ngunit ang hindi nababanggit, ito ay actually mugshot ni Daniel Tohill na naaresto sa kasong pagnanakaw sa New Zealand noong 1908. At si Paul Dinac ay tumira sa Zurich noong 1920s. Hindi naman ganun katagal. Ang lungsod ay may mga talaan ng bawat mamamayang naninirahan sa lungsod noong panahong iyon tulad ng lungsod ng Athens kung saan dapat nagtuturo si Dinac, ngunit walang mga talaan ng sino man sa pangalang ito, kahit man lang katulad ng pangalan nito. Si Georgios Papatchatsis, ang tagasalin at tagapaglathala ng kwento, ay nagsabi na sinubukan niyang hanapin si Dinac pagkaraan ng ilang taon. Ngunit hindi ba niya maiugnay ito sa katotohanang nakipaglaban si Dinac para sa Germany noong unang digmaang pandaigdig at talagang binago ang kanyang pangalan bago lumipat sa neutral na Switzerland. Kaya hindi natin alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Well, ang mas convenient ay wala na yung original handwritten diary. Sinabi ni Papatchatsis na habang naninirahan siya sa Greece noong panahon ng digmaan, ang kanyang bahay ay hinanap ng mga Greek na militar at dahil ang mga salita ay nakasulat sa German, kinuha ito ng mga sundalo at hindi na ibinalik. At isa pa, napansin ng iba ang pagkakapareho ng kwentong ito sa isang kwento na isinulat ng H.P. Lovecraft na may pamagat na Shadow Out of Time. Ang kwento ng Lovecraft ay isinulat as first person tulad ng nasa diary ni Dinac. At ang pangunahing tauhan ay nakoma at nagising sa ibang oras. Nagising si Dinac sa future at ang bida sa Lovecrafts ay gumising sa nakaraan, gayunpaman mayroon pa ring similarities. At ang Shadow Out of Time ay naipublish noong 1936. Kaya kung ang kwento ay inspirasyon ng Lovecraft, kung gayon walang paraan na isinulat ito ni Dinac noong 1920s. Si Giorgio Papatchatsis ay isang mataas at iginagalang na propesor ng law at intelektual. Nagsilbi pa nga siya bilang jurist sa Greece's Council of State. Iyon ay parang Supreme Court nila. Kaya siya ay napakaseryosong,
personalidad. Masyado siyang interesado sa administrative law, social studies, at humanities. At ito ang mga temang nakikita natin sa diary ni Paul Dinac. Malamang na ang aklat ay isinulat bilang isang intelektual na pagsasanay at paggalugad ng espiritualidad ng tao. At idinagdag ni Papa Chatsis ang sci-fi twist at ang kwento ng pag-ibig bilang mga kagamitang pampanitikan. Ngayon marahil ay hindi niya sinasadya na seryosohin ito ng sinuman bilang isang bagay na talagang nangyari. Ngunit walang paraan upang malaman kung ito ay totoo. Ang ibig kong sabihin ay ito ang edad ng internet at kung magsusulat ka ng isang kwento tungkol sa isang pasyenteng na koma na naglalakbay sa oras, ang mga tao ay maniniwala dito. Noong December 1990, sa isang liblib na nayon sa itaas ng Arctic Circle, 2 siyentipikong Russian ang nagsimula sa isang mapangahas na eksperimento. Ang kanilang layunin ay upang mapahusay ang Human Super-Perception o ESP. Gumawa sila ng isang device na maaring magprotekta sa mga subject mula sa electromagnetic interference at palakasin ang kanilang biological energy. Ang device ay isang malaking tubo ng nirolyong aluminum na may upuan sa loob. Nang sa sandaling nabuo ang aparato, kakaibang fenomena ang naganap sa paligid ng nayon. Ang mga ilaw na hugis disk ay nakahover sa paligid ng laboratorio. Ang mga bola ng enerhiya ay lumilitaw at nawawala. Ang Northern Lights ay naging napakaliwanag at matingkad na tila sila ay may pisikal na hugis. Sa loob ng lab, sino mang lumapit sa device ay nakakadama ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ito ay tumagal ng mahabang panahon bago mahikayat ang sinuman na subukan ito. Nang tuluyang umupo sa silya ang unang subject, isang flash ng enerhiya ang sumabog na ikinagulat ng lahat sa lab. Gumana ang device o marahil gumana siya ng medyo maayos. Hindi lamang nito pinalakas ang psychic na kakayahan ng mga tao, nabigyan din sila ng kakayahan na makita ang anumang lugar sa mundo. At sa lalong madaling panahon, maaari nilang makita ang anumang lugar kahit anong oras. Sa katunayan, kinumpirma ng mga eksperimentong ito ang teorya na unang iminungkahi noong 1950s na sa mga oras na ito ay alam nating hindi naman umiral. Ginawa ng lalaki ang sinabi ng scientist sa kanya. Tinitigan niya ang kurbadong dingding ng aluminum chamber at sinubukang ilarawan ng mga sinaunang simbolo na pinag-aralan niya bago pumasok. Nahirapang mag-concentrate ang lalaki. Sa mas maraming oras na ginugugol niya sa silid, mas nakaramdam siya ng labis na takot. Ito ay instinctual. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabi sa kanya na kailangan na niyang umalis sa machine at huwag nang bumalik. At doon ay nagkaroon siya ng pagkahilo at pagkaantok. Nakaramdam siya ng matinding sakit na tumatagos sa buong katawan niya. Sina Dr. Trofimov at Dr. Kaznachev, ang mga siyentipiko na namamahala sa eksperimento, sinabi sa kanya na ito ay pangkaraniwan at kung malalagpasan niya ay magiging maayos ang pakiramdam niya. Maraming mga voluntaryo na gumaganap sa pag-aaral sa maraming mga sites sa Russia. Malaya at lantaran silang nakipag-usap at lahat at sila ay may magkakatulad na karanasan. Pagkatapos ng isang oras ay nagsimulang mawala ang pagkakahilo niya. Ang kanyang pagkahilo ay napalitan ng magandang pakiramdam. At ang pakiramdam ng labis na takot ay naging isang pakiramdam ng labis na pagiging kalmado. Ang kanyang nakabaluktot na refleksyon sa makintab na kurbadong pader ay nagsimulang maglaho. Kahit na hindi iyon ang tamang salita. Napagtanto niyang translucent ang dingding. Tumatagos ang paningin niya dito. Ang aluminum chamber na ito ay nasa isang maliit na konkretong lab sa isang liblib na nayon sa Arctic Circle, ngunit hindi iyon ang nakita niya sa dingding. Ano man ang kanyang nakikita, ito ay isang maaraw na panahon. Naririnig niya ang mga ibon at mga bata na naglalaro. The more na siya ay relaxed, the more na mas maliwanag ang kanyang nakikita o nai-experience. At walang ano-ano, siya ay parang tumagos sa dingding ng silid at siya ay napunta sa kanyang pangitain na parang nandun siya talaga sa lugar na iyon. At ito ay parang totoo. At kahit alam niyang imposible ito, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na nandun siya sa loob ng vision niya. At ang sumunod ay natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang sa likod ng isang bata.
marahil ito ay 5 o 6 na taong gulang. Lumapit siya at nakita niya itong isang bata na naglalakad sa isang sidewalk sa kung saan sinubukang lumingalingan ng lalaki sa paligid para malaman kung nasaan siya, ngunit hindi niya masabi na parang may bahid ang gilid ng kanyang paningin. Ngunit ang batang lalaki ay nasa focus. Tapos ay tumigil ang bata. Lumutang ang lalaki palapit at nakilala ang sapatos ng bata. At nakaramdam siya ng isang nostalgia. Pamilyar din ang damit ng bata. Lumingon ang bata at ang lalaki ay nakaramdam ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Ang bata ay siya noong nasa 5 taong gulang pa lang siya. At noon ay napunta ang focus sa paligid. Ilang bloke na lang ang layo niya mula sa kanyang tahanan noong siya ay bata pa. Naging mas malinaw ang mga tunog. Naririnig niya ang malayong trapiko na alam niyang mula sa isang abalang intersection kalahating milya ang layo. Ang ingay ng mga batang naglalaro ay nagmumula sa malapit na parke. Lumingon siya at nakita niya ang parke at naglalaro ang mga pamilyar na mukha. Nang hindi namamalayan, ang kanyang maliit na silid ng aluminum ay nawala. Ngunit nararamdaman pa din niya na konektado siya dito kahit papaano. At pagkatapos ng ilang segundo ng pag-iisip sa karanasang ito, napagtanto niya na pinagmamasdan siya ng bata. Ngunit hindi iyon nagme-make sense. Ang nakita niya sa vision niya ay 30 taon na ang nakakaraan. Ngunit nagtanong ang bata at sinabi niya na, "Sino ka?" Sa isang iglap ay bumalik ang lalaki sa kasalukuyan. Nagsara ang portal at ang kanyang vision ay natapos. Ang karanasang iyon at ang marami pang tulad nito ay nakadokumento sa mga case notes ng pag-aaral na ito. At ang isang iyon ay hindi pa ang pinaka-strange. Sa layo ng naabot ng mga siyentipiko, si Nikolai Kozyrev na sa unang bahagi ng ika-20 siglo, siya ay isang kilalang Russian physicist na ang mga makabago at kontrobersyal niyang teorya ay pinagtatalunan pa rin hanggang sa ngayon. Nakagawa si Kozyrev ng mga discoveries tungkol sa astrophysics na noong una ay nireject, ngunit kalaunan ay napatunayang totoo. Noong 1958, iniulat niya ang aktibidad ng bulkan sa buwan. Sa una, ang kanyang claim ay ibinasura ng scientific community. Kalaunan ay napatunayan ng Apollo Lunar Mission na tama si Kozyrev. Ang bulkanismo ay nakuhanan ng larawan ng isang unmanned mission sa buwan na sa kalaunan ay nakumpirma ng ang mga astronaut ay nagdala ng mga bato sa buwan pabalik sa Earth. Nagsagawa si Kozyrev ng malawak na pananaliksik sa mga variable na bituin, mga bituin na nagbabago ng liwanag. Kiniklaim niya ang mga bituin sa loob nito as torsion fields, isang ideya na kontrobersyal. Ang torsion ay isang cornerstone sa trabaho ni Kozyrev. At kung mapapatunayang tama ang kanyang mga teorya, maaaring malutas na niya ang lahat. Ang torsion, sa simpleng termino, ay ang pag-twist ng isang bagay. Katulad ng pagpiga ng basang tela, iyon ay tinatawag na torsion in action. Sa theoretical physics, ang torsion ay ang pag-twist ng space at time mismo. Narinig mo na ang teorya ng relativity ni Einstein na naglalarawan sa gravity bilang hindi isang puwersa, kundi bilang pag-warp o pagkurba ng espasyo at oras sa pamamagitan ng mass at energy. Hinahalimbawa nito ang rubber sheet. Isipin ang isang rubber sheet na nakaunat na kung lalagyan mo ito ng bowling ball na kumakatawan sa isang napakalaking bagay tulad ng isang planeta o isang bituin, ito ay lilikha ng isang dip o curve sa sheet. At kung maghuhulog ka ng mga holen sa sheet na nagre-representa sa mas maliliit na mass, gugulong ang mga ito patungo sa bowling ball at iyon ang tinatawag na general relativity. Ngayon, ang teorya na ito ay na-upgrade gamit ang Einstein-Cartan theory na may isang bagong feature, ito nga ang torsion, kung saan ang rubber sheet o space-time ay maaaring ganap na twisted. Isipin mong hawak mo ang isang dulo ng isang slinky. Kung hihilahin mo ang dulo ng slinky o spring, hindi lang ito nabebend, ngunit natutwist din. Sa katulad na paraan, ang teorya ng Einstein-Cartan ay nagmumungkahi na ang fabric ng space at time ay hindi lamang kurbado dahil sa mass at energy. Maaari rin itong i-twist.
Ang twisting na ito ayon kay Einstein ay nagmumula sa pag-ikot ng mga subatomic particle. Pero sabi ni Kozyrev, ang torsion ay hindi dulot ng mga particle. Ito ay sanhi ng time. Sinasabi ng mainstream science na ang space ay walang laman, ngunit hindi sumang-ayon si Kozyrev. Sinabi niyang merong isang invisible medium na pumupuno sa universe na tinawag niyang the ether. Ang ideya ng the ether ay umiikot na mula pa noong sinaunang panahon, ngunit karamihan ay inabandona pagkatapos ng ika-19 na siglo na ang mga eksperimento ay nabigong ma-detect ito. Ngunit dahil hindi ito natukoy, ay hindi nangangahulugan na wala ito doon. Isipin ng mga ibong lumilipad sa himpapawid o isda sa tubig. Ang mga nilalang na ito ay nangangailangan ng mga daluyan upang mabuhay at makagalaw. Kaya't paanong ang liwanag na naglalakbay mula sa isang malayong bituin patungo sa iyong mata? Anong medium ang dinadaanan nito? Well, sabi ng mainstream science na it moves through nothing. Ngunit sinabi ni Kozyrev na ito ay imposible, ang medium ay ang ether. Ngunit ang ether ay hindi isang static passive na medium. Ito ay dynamic at nakikipag-ugnayan sa lahat. At ang oras ay hindi isang passive na dimensyon. Ang oras ay nagtataglay ng energy at structure. At sa pagkakataong ito, ang energy ay dumadaloy at nakikipag-ugnayan sa ether. At tulad ng isang grupo ng mga isda na lumilikha ng mga alon, ang oras ay lumilikha ng mga alon o waves of torsion sa ether. Naniniwala si Kozyrev na ang oras ay isang physical force na aktibong nakikilahok sa existence ng universe. Ang oras ay heartbeat ng universe. Lumilikha ito ng energy na nakakaapekto sa matter at space. At dahil ang oras ay may pisikal na structure at energy, maaari itong magkaroon ng iba't ibang density. Ang oras ay maaaring gumalaw sa iba't ibang bilis. Ang oras ay maaaring pabilisin, pabagalin, at maaari pang gumalaw ng pabaliktad. Nakikita natin ang oras bilang isang ilog. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ay lumulutang tayo sa ilog na ito, kasama ang agos ng panahon na nagdadala sa atin mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ngunit ang isang ilog ay nakaka-impluensya sa tanawin na dinadaanan nito at ang mga buhay na lumalaki sa paligid nito at sa loob nito. Ang oras ay pareho. Ang time energy ay nakaka-impluensya sa lahat tulad ng gravity at electromagnetism. Naiimpluensyahan din ng time ang physical matter, kabilang ang lupa at ang mga taong naninirahan dito. Ang time energy ay nakaka-impluensya sa pag-ikot ng kalawakan at sa orbit ng mga planeta. Ang time energy ay nakaka-impluensya rin sa lagay ng panahon sa Earth, ang paraan ng paglaki ng mga halaman, at kung paano magpasya ang iyong DNA kung anong kulay ng iyong mga mata. Bumalik ngayon tayo sa balsa natin. Kung nasa balsa ka sa ilog at wala kang anumang gagawin, lulutang ka kasama ng agos. Ngunit sa kaunting effort, pwede kang magsagwan sa balsa upang mas mabilis na makababa sa ilog. Maaari mong ihinto ang balsa, bagaman ito'y matrabaho, maaari ka ring umatras kontra sa agos ng ilog. At sinabi ni Kozyrev na ang oras ay gumagana sa parehong paraan. Nakikita lamang natin ang oras sa ating kasalukuyang punto habang lumulutang tayo, ngunit naroon pa rin ang ilog sa likuran natin. Nadadaanan natin pero nakakabalik pa din tayo. At naroon pa din ang ilog sa unahan. Hindi natin ito mamamalayan hanggang sa makarating tayo doon, ngunit ito ay naghihintay pa rin sa atin. Ang oras tulad ng ilog ay palaging nandyan, nakaraan kasalukuyan at hinaharap ng sabay-sabay. Kapag ang torsion mula sa time energy ay umaagos through ether, ang impormasyong iyon ay agad na naipapadala sa lahat ng dako, ang nakaraan ng kasalukuyan at ang hinaharap. At pinatunayan ito ni Kozyrev. Nagsagawa siya ng mga eksperimento gamit ang pendulum at gyroscope para makita ang mga torsion field at time energy. Gamit ang isang telescope, natagpuan ni Kozyrev ang isang bituin. Diba? Ang liwanag ng bituin ay mula sa nakaraan. Ang liwanag mula sa isang bituin 10,000 light years. Ang layo ay tumatagal ng 10,000 taon bago makarating dito.
Nakita ni Kozyrev ang torsion mula sa bituing iyon 10,000 light years ang layo. Kaya ang torsion na iyon ay mula rin sa nakaraan. Ang sumunod ay, kinakalculate ni Kozyrev kung nasaan ang bituin sa kasalukuyang oras. May nakita siyang torsion doon. Sa katunayan, ang una niyang reading ay mas mataas kaysa sa nakaraang test dito. Ang ibig sabihin nito, hindi lang totoo ang torsion. Mas mabilis itong gumagalaw kaysa sa liwanag. Lumapit pa si Kozyrev. Kinalkulan niya kung nasaan ang bituin sa malayong hinaharap. May nakita siyang torsion doon na pagpasyahan ni Kozyrev na ang lahat ng oras ay sabay-sabay at walang katapusan, na ang nakaraan at hinaharap ay mga metaphor lamang. Walang nakaraan o hinaharap, ang meron lang ay ngayon. Naniniwala rin siya na ang isang interaction ay nangyayari sa pagitan ng oras at ng utak ng tao. Kaya naman may mga concept tulad ng intuition o foresight. Ang kamalayan ng tao na ito ay nakakabit sa time energy. Ngunit ang oras ay maaari ding maimpluwensyahan ng kamalayan ng tao ng mga pag-iisip at ng mga damdamin na maaaring makaapekto sa pisikal na mundo. At dahil ang oras ay isang pisikal na enerhiya na maaaring pabilisin o pabagalin, ang oras ay maaari ding i-concentrate at i-redirect. Pagkatapos ay inihayag ni Kozyrev ang isang teorya na nakakagulat sa mundo. Ang sabi niya ay maaaring makagawa ng isang mirror na maaaring mag-bend ng kahit ano kasama na ang oras. Ang time travel ay posible sa pamamagitan ng mirror at pagkatapos ay gumawa siya ng isang makina upang patunayan ito. Ang oras ayon kay Nikolai Kozyrev ay enerhiya. Ang ilaw na isang electromagnetic energy ay maaaring i-redirect gamit ang salamin. Ang time energy ay maaari ding i-redirect gamit ang salamin. Partikular, gumamit si Kozyrev ng mga concaved mirror. At sa buong kasaysayan, ang mga concaved mirror ay ginamit upang i-concentrate ang liwanag. Pamilyar dito ang mga sinaunang Griego at Romano. Gumamit sila ng pinakintab na bronze o silver concave na salamin upang i-concentrate ang sikat ng araw at lumikha ng apoy para sa iba't ibang layunin. Ang mga salamin na ito nakilala bilang burning mirrors na ginamit upang sindihan ang mga seremonial na torch at magsindi ng mga sacrificial fires. Ang ilang mga salamin ay ginamit pa na nga bilang armas sa pamamagitan ng pag-reflect ng sunlight sa mga barko ng kaaway na sumunog sa kanila. Sa panahon ng medieval at Renaissance, ang mga concaved mirrors ay ginamit ng mga siyentipiko at alchemist upang pag-aralan ang optics at ang mga katangian ng liwanag. Gumamit si Isaac Newton ng mga concaved mirrors upang i-concentrate ang liwanag sa kanyang mga teleskopyo. Ngayon, ang mga concaved mirrors ay nasa lahat ng dako. Ginagamit ang mga ito sa mga optical na kagamitan tulad ng mga projector at headlight at mga searchlight upang tumutok at magpakita ng liwanag. Ang mga concaved mirrors ay ginagamit din ng mga satellite dish upang mangolekta at mag-focus sa mga radio wave para sa komunikasyon. Sinabi ni Kozyrev na ang salamin ay may kakayahang mag-bend ng halos anumang bagay. Microwave, laser, ultraviolet ray, at maging ang mga particle mula sa kalawakan. At ang enerhiya ng oras ay maaaring i-focus sa parehong paraan. Si Kozyrev ay nag-imbento at nagpatent pa ng isang device na magfo-focus sa enerhiya na ito. Ito ay isang manipis na sheet ng metal na binaluktot sa isang spiral gamit ang geometry batay sa mga numero ng Fibonacci na tulad ng karamihan sa mga natural na nagaganap na mga spiral. Ang spiral pala ay ang hugis na nagre-resulta mula sa torsion. Sinubukan ni Kozyrev ang iba't ibang mga metal at nalaman na ang time energy ay mas responsive sa aluminum. Ang kanyang early prototype na ayon sa kanya ay nagbe-bend ng time sa microscopic level sa pamamagitan ng device na kiniklaim niya na kaya niyang makita 10 segundo sa hinaharap. Sa puntong ito, inuri ng Soviet government ang kanyang pananaliksik bilang isang sikreto ng Estado. Ang kanyang susunod na eksperimento ay ang pagbuo ng mas malaking bersyon nito. Ito ay magiging isang kapsula
na ang panloob na dingding ay ganap na sakop ng espesyal na salamin na ito. Ang oras sa loob ng kapsula ay magiging mas mabilis. Kung ikaw ay nasa loob, maaari mong makita o bisitahin ang hinaharap. Ang ibang mga siyentipiko sa buong kasaysayan ay maaaring intuitively magkakaroon ng parehong ideya. Si Nostradamus ay nagkaroon ng kanyang metal egg na hindi hihigit sa isang wrap-around concaved mirror. At ginawa ni Nostradamus ang kanyang mga hula sa pamamagitan ng pagtingin sa isang dark bowl ng tubig na tinawag niyang magic mirror. At syempre, ang bowl ng tubig ay isang concaved mirror. Sa isa sa kanyang mga notebook ay iginuhit ni Leonardo da Vinci ang tinatawag niyang mirror chamber. Ito ay isang oktagonal na silid kung saan ang bawat isa sa 8 dingding ay gawa sa salamin. Sa oras na itinayo ni Kozyrev ang bagong prototype na ito, ang pamahalaang Sobyet ay nakatutok sa pananaliksik. Napunta rin ang teknolohiya sa radar ng CIA. At noong Pebrero 27, 1983, nang malapit na niyang subukan ang kanyang bagong makina, ay bigla at misteryosong namatay si Nikolai Kozyrev. Ang lihim na pananaliksik sa psychic phenomena ng American at Soviet intelligence ay hindi na masyadong lihim. Ang pinakatanyag na programa ng mga Amerikano ay ang Project Stargate. Ginalugad ng programang ito ang iba't ibang kakayahan sa psychic, ngunit partikular itong nakatuon sa remote viewing, na sinusubukang ilarawan sa isip ang isang malayong target gamit lamang ang isip. Ngayon, ang mga resulta ng Project Stargate ay mixed, ngunit may ilang mga naiulat na tagumpay. Ang Soviet Union ay nakikibahagi din sa psychic espionage at sila ay namuhunan ng malaki sa parapsychology at psychic phenomena. At ang mga Soviet, ayon sa declassified CIA na mga dokumento, ay tila naging mas matagumpay sa kanilang mga attempts. Ang proyektong napag-usapan natin kanina sa pangunguna ni Dr. Trofimov at Dr. Kazanachev ay isa sa mga tagumpay na ito. Nagsimula ang programa noong December 1990 sa Institute of Experimental Medicine ng Academy of Sciences, Siberian Branch. Ang kagamitan ay binuo sa isang pasilidad sa Dixon na pinakahilagang pamayanan sa Asya. Ang pangunahing piraso ng kagamitan ay tinatawag na Kozyrev Mirror, batay sa Kozyrev Research at mga patent. Ang salamin ay hugis spiral na estrukturang metal na kasing laki ng maliit na aparador. Ito ay dinisenyo upang makapture at ma-focus ang psychic na enerhiya sa gitna ng spiral. Doon nagsimula ang occupant na tinatawag na psychonaut sa kanilang psychic journey. Sa sandaling maitayo ang Kozyrev Mirror, nagsimulang maganap ang mga kakaibang kaganapan sa pasilidad at sa buong bayan. At lahat ay dokumentado sa aklat na Cosmic Consciousness of Humanity ng mga doktor na sina Kazanachev at Trofimov. Kasama sa aklat ang mga panayam sa mga subject ng test, mga transcript ng mga recordings at mga paglalarawan sa lahat ng nangyari sa panahon ng pag-aaral. Nang sa sandaling ma-activate ang salamin, napansin ng mga mananaliksik na sa paligid ng device ay sobrang nakakatakot. December 24th, 1990, Ape 1. Having entered the room, we felt a kind of emotional pressure, but we kept talking as though we didn't care about it. We just couldn't keep standing around the mirrors. The fear was so strong, more like a wild terror that couldn't be explained. It seemed like a real thing we could touch. None of us had ever had such a feeling before. Ang pakiramdam na ito ng instinctual na pangamba na inilarawan ng ilan bilang isang bagay na halos pisikal na maaari mong hawakan. I had an unpleasant feeling. I felt cold and dizzy. My hands were trembling and my head grew heavy. Even the air of the room seemed different. The fear was so strong, it felt like a substance. It came from the Kozyrev space and filled up the whole room. Sa simula ng eksperimento, walang gustong lumapit sa salamin. Once we opened the door, we got scared. It was like coming into cold water. The shiver came up as we got closer to the mirrors. I felt my head grow heavy. As I approached, the fear grew so strong that I was close to running away. Ang malalakas na pagsabog ng enerhiya ay biglang lumitaw sa itaas ng device. Tinawag sila ng mga mananaliksik na plasmoids. At ang paraan ng paglalarawan nila sa mga ito ay parang bola ng kidlat.
At sa labas ng gusali ay nagsimulang lumitaw ang mga bagay sa kalangitan at ang mga ito ay nakita ng mga taong nagtatrabaho sa lab, pati na rin ng mga residente ng lugar. Coming to the lab at 8:30 a.m., I saw a red glimmering circle above the building. It was there for a minute and then gone. At 5:10, I saw a UFO flying from the north. The object had the form of an ellipse radiating red-white light. There were beams of light coming off the object as if it was searching for something. The UFO remained in sight for about 4 minutes, then the light went off and it was gone. Suddenly, I felt a kind of hypnosis. The feeling didn't last long. I saw a white glimmering object which looked like Saturn against the dark sky. 7 magkakaibang UFO ang nakita sa loob ng maraming buwan sa buong lugar. Sa wakas, ang ilang mga kalahok ng pag-aaral ay nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa salamin ng Kozyrev at doon na nagiging kakaiba ang mga bagay. Narito kung paano gumagana ang unang eksperimento. Isang operator ang nakaupo sa isang Kozyrev mirror sa lab sa Dixon. Isa pang tao ang nakaupo sa salamin sa bayan ng Novosibirsk, 1,400 miles ang layo. Pagkatapos ay sinabihan ang operator na tumutok sa isang simbolo at ipadala ang simbolo na iyon sa receiver sa Novosibirsk. At ang mga resulta ay nakakagulat. Sa mga araw na tahimik ang magnetosphere ng Earth, ang rate ng tagumpay ay nasa pagitan ng 0 at 10%. Ngunit kapag ang magnetosphere ay aktibo tulad ng sa panahon ng solar storms, ang receiver ay maaaring matagumpay na makita ang imahe na ipinadala ng operator sa pagitan ng 30 to 45% ng oras. Parang ang kamalayan ng tao ay konektado kahit papaano sa magnetic field ng Earth. Ito ay ganap na umaayon sa teorya ni Nikolai Kozyrev na ang mga sunspot at solar weather sa gitna ng mga torsion wave ay may malalayong epekto. At ang mga alon na ito ay nakaka-impluensya sa maraming proseso sa Earth mula sa mga pattern ng panahon hanggang sa kamalayan ng tao. Kaya isa pang eksperimento ang ginawa. Sa pagkakataong ito, 2 operator at 2 magkaibang Kozyrev mirror sa 2 magkaibang lungsod. Nakafocus sila sa pagpapadala ng mga larawan sa magnetosphere ng Earth. Pagkatapos ay 5,000 na kalahok sa 12 bansa sa buong mundo ang susubukan na i-tune in sa energy na ito at tingnan ang ipinapadalang simbolo. Kapag ang magnetosphere ay aktibo, ang success rate ay tatalon sa 95%. Hindi lamang ito gumulat sa mga siyentipiko na nagpapatakbo ng eksperimento, ngunit gumulat din ito sa CIA na nanonood ng mabuti. At lumalabas na ang mga bata, partikular na ang mga babaeng bata mula sa espiritual at shamanic na pamilya, ay napakahusay pagdating dito. Sa isang pagsubok, sa halip na mag-isip ng isang imahe, naisip lang ng operator ng salamin ang isang numero. Natanggap ng mga bata ang numerong ito, nahanap ang larawan at iginuhit ang kanilang nakita. Para sa simbolo ng number 63, ito ang kanilang iginuhit. At para sa simbolo 32, ito ay nakita. Sa sumunod na ilang buwan, natutunan ng mga voluntaryo na itolerate ang Kozyrev mirror device sa mas mahabang panahon. At ang ilang mga tao ay nanatili sa loob nito ng 7 oras o higit pa. Being inside Kozyrev space, at first I felt my body shaking to and fro. I felt pressure from all around my head grew heavy. Later this feeling went and I felt so light that it was like I was coming out of myself. Nang nasa loob na sila ng salamin, ay sinimulan nilang tawagin itong Kozyrev space. At kapag sila ay nasa Kozyrev space, ang mga kalahok ay nakakaramdam at nakakakita ng parehong mga bagay. At first, I felt my head grow heavy. It was also shaking a bit, and then it was gone. I saw people's faces flickering in my eyes. Then I saw black clouds. Then it was like I was falling through a black hole. Halos lahat ay nakaramdam na parang wala silang timbang at parang lumilipad. I felt waves coming over my head. Then I felt like there was somebody else in the room. And then there was a series of images. Sa kanilang aklat, si Trofimov at Kaznachiv ay may kasamang chart ng mga karaniwang karanasan. Halos 90% ng mga kalahok ang nakadama na parang sila ay lumilipad. Karamihan ay nakakita ng outer space
celestial bodies, at maging ang mga UFO. Sa mas mahabang mga session, may mga strange phenomenon ang karaniwang nakikita, mga visualization at ang pagpapakita ng mga simbolo. Nagsimulang makakita ang mga tao ng mga simbolo na umaaligid sa himpapawid. At ito ay inilarawan bilang umiikot at lumulutang sa paligid ng silid. Ang bawat mga simbolo ay naglalabas ng nakakatakot na liwanag na parang neon. Ngunit hindi nakikita ng mga tao ang mga simbolong ito sa kanilang isipan. Ang mga simbolo ay lumilitaw sa silid. Ang mas kamangha-mangha, ang mga taong ganap na nakahiwalay sa isa't isa ay nakakakita ng parehong mga simbolo. 2,000 natatanging simbolo ang naitala. Isang linguist ang nagsaliksik sa kanila at nalaman na 80% ng mga ito ay nagmula sa mga sinaunang kultura. Sa katunayan, ang pinakamadalas na simbolo ay mula sa sinaunang Sumerian. Nagpatuloy ang mga eksperimento ng ilang buwan at lumampas ito sa lahat ng kanilang inaasahan. Ang mga kalahok ng pag-aaral na nakaranas ng Kozyrev space ay natagpuan na ang mga epekto ay tumatagal ng mahabang panahon pagkatapos umalis sa mirror. Mas mabilis ang pag-iisip ng mga tao, mas mataas ang marka sa mga pagsusulit sa IQ. Nadagdagan ang kapasidad ng kanilang memorya. Sila ay mas malikhain. Ang ilang mga tao na may mga sakit na ganap ay gumaling. Naniniwala ang mga doktor na sina Trofimov at Kazanachev na ang teknolohiyang ito ay isang pambihirang tagumpay na maaaring magtaas ng lahat ng kamalayan ng tao. Kung ang teknolohiya ay pinangangasiwaan ng mabuti at responsable. Alam ng mga siyentipiko na ang paggamit ng Kozyrev mirror upang i-activate ang mga kakayahan ng higit sa kakayahan ng mga tao ay maaaring mapanganib. Ang CIA ay nagbahagi ng parehong takot. May isa pang isyu na ikinabahala nila. Ito ay lumalabas na kapag ang mga tao ay nasa Kozyrev space, hindi sila nag-iisa. Sa mas maraming oras na ginugugol ng mga tao sa Kozyrev space, mas napagtanto nilang lahat na sila ay may parehong karanasan. 75% ng mga tao ang nakakita ng mga UFO, 70 naman ang nakakita ng mga extraterrestrial na gusali, at 68 ng mga tao ang nakadama ng pagkakaroon ng mga intelligent na entity sa Kozyrev space. Sinimulan nilang tawagin ang mga entity na ito bilang the observers. I felt a kind of discomfort which then turned into fear. I felt I had something cold right on my neck. I had a feeling somebody was watching, so I was afraid to open my eyes. Ang mga observers na ito ay maaaring pisikal na nakikipag-ugnayan sa mga tao sa loob ng Kozyrev space. I closed my eyes. I wanted to sleep, but all of a sudden I felt somebody touching my hand. My body shivered with fear. Ang mga observers ay palaging inilalarawan bilang humanoid, ngunit hindi tao. Sila ay napakaliwanag na parang gawa sa ilaw. Walang sino man ang nagawang lumikha ng anumang mga features. Being inside Kozyrev space, at first I felt nothing at all. In a few minutes, I saw a human shape. It was white all over. In 30 seconds, it was gone. Sa ilang pagkakataon ay talagang nakipag-ugnayan ang isang observer. Between the mirrors, I felt my head jerk, and something appeared. I was asked, "Who's that man with you?" I explained that he was a scientist. Then I asked them, "Who are you?" No answer came. I asked them, "Can you be seen?" And I saw human shapes. I saw shining lights. I heard a voice asking me, "What do you want?" I answered, "I want to meet you." I only remember one word of the answer, League. Karamihan sa mga kalahok ay natagpuan na ang pakikipag-usap sa the observers ay isang hindi kasiyasiyang karanasan. I saw a device with lights and an egg-shaped object. This ran in my mind. Come up. I answered, "I don't want to. I have fear of you." Then it was gone. I saw a face. It wasn't that of a human. I got scared. I was dizzy. I felt my head rolling around slowly. There were flashes of light. I asked who was there. The answer was, "I have no face. I am nothing and everything." Then I saw the eyes.
The eyes were not very kind. Ilang tao ang nakakita ng higit pa kesa sa mga UFO sa langit. Nakita nila ang mga UFO mula sa loob ng silid. I saw a light on which I could manage to get to a flying craft. It was a black hemisphere. I saw a few doors. I opened one door and found the beings looked human, but of smaller size. I asked them what they were doing, and they answered they kept watching us. I asked them where they were from. They said they came from a big star. At ang observer ay may nakakabahalang hula para sa Earth. My body got relaxed and light. As soon as I closed my eyes, I saw an object flying above. Then I was in a room I hadn't seen before. A man was standing in the center of the room. His face wasn't seen. He began to speak slowly. Your planet is in danger. It is suffering. You have been in the mirrors too much. It's bad. Then he said, there may be a disaster. I asked him when. No answer came. Ang mga doktor na sina Kaznachev at Trofimov ay ipinagpatuloy ang kanilang trabaho sa Kozyrev Mirror sa ilang taon at nakamit ang isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ngunit sa kabila ng suporta ng Soviet at Russian government, ang mga mainstream journal sa science ay hindi magpapublish ng kanilang mga natuklasan. Sa kanluran, ang pananaliksik sa Kozyrev Mirror ay hindi pinansin ng kahit sino man maliban sa CIA. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, ang CIA ay naglabas ng ilang mga dokumento na nagpapakita na sinusunod nila ang pananaliksik na ito ng mahigpit. At sinasabing nagsagawa sila ng sarili nilang pananaliksik sa Kozyrev Mirror. Mayroong isang huling dokumento sa database ng CIA na sumasaklaw sa Kozyrev Mirror at ang potensyal para sa teknolohiyang ito na i-unlock ang mga kakayahan ng mga psychic na tao at gisingin ang kamalayan ng tao. Ngunit ang dokumentong iyon sa kabila ng maraming kahilingan sa freedom of information ay nananatiling classified. Ang pananaliksik na ginawa sa Siberia noong 90s gamit ang Kozyrev Mirror ay kamangha-mangha, ngunit ito ba ay totoo? Well, ito ay isang mahirap i-debunk na kwento. Sa isang banda, hindi sineseryoso ng mainstream science ang alinman sa mga ito. Pero sa kabilang banda, ang mga major intelligence agency ay siniseryoso ito. Si Dr. Kaznachev at Dr. Trofimov ay nag-publish ng kanilang pananaliksik ng detalyado. Nagbigay sila ng maraming panayam. Lahat daw ng ito ay nangyari at hindi sila nagsisinungaling. Tandaan, ang kanilang maagang pananaliksik ay pinunduhan ng Soviet state at ang pagsisinungaling sa gobyernong iyon ay tila hindi makakatulong. Ngunit kung gumagana ang kanilang teknolohiya, bakit hindi ito nalaman ng iba? Makakabili ka naman ng Kozyrev Mirror. Maaari ka namang bumili ng mga blueprint upang bumuo ng iyong sarili mirror. Ang proseso ay mahusay at dokumentado. Hindi ganoon kamahal ang mga materyales. Ganun pa man ito ay isang teknolohiya na kamangha-mangha. Si Kozyrev ay may ilang ideyang tinanggihan ng mainstream science na sa kalaunan ay napatunayang totoo. Ang mga siyentipiko sa Advanced Science Research Center sa City University of New York ay nagsagawa ng isang eksperimento. Nagpadala sila ng electromagnetic wave sa pamamagitan ng isang metamaterial. Ang mga wave na ito ay mayroon ding time material na maaaring masukat. Ang wave ay pumasok pasulong at lumabas ng paatras. Ito ang tinatawag na time reflection at ito ay purong teorya hanggang sa ngayon. Kaya tama si Nikolai Kozyrev, ang oras ay hindi linear gaya ng inaakala natin. Sinabi rin ni Kozyrev na ang oras ay nakakaapekto sa lahat ng bagay sa physical universe. Well, si Dr. Trofimov ay gumagamit ng mga teorya ni Kozyrev at ang Kozyrev Mirror upang mahulaan ang mga lindol. Noong 2018, ang accuracy ni Trofimov ay kasing taas ng 61%. Ayon kay Trofimov, maaari tayong gumamit ng Kozyrev Mirrors upang mahulaan ang panahon, pagsabog ng bulkan at maging ang mga solar storm. Maaaring gamitin ang Kozyrev Mirror upang pag-aralan ang ating solar system o maging ang deep space. Maaari nating gamitin ito upang maghanap ng mga landing site o tulungan tayong maghanap ng mga extraterrestrial na sibilisasyon. Ang Kozyrev Mirror
ay maaaring gamitin upang pabagalin ang rate ng pagtanda sa katawan ng tao at pagalingin ang mga sakit na walang lunas. Sa kabila ng lahat ng potensyal na ito, hindi sineseryoso ng mainstream science ang teknolohiyang ito. Sinabi ni Trofimov at Kaznachev na ang teknolohiyang ito ay napakahalaga at napakalalim na dapat itong maging available sa lahat. At huwag ibigay sa mga kamay ng ilang piling tao. Partikular na nag-aalala si Kaznachev tungkol sa pag-abuso ng gobyerno o mga korporasyon sa teknolohiya ni Kozyrev. Ang teorya ni Kozyrev, totoo man o hindi, ay may magandang mensahe para sa sangkatauhan. Ipinapakita nito na lahat tayo ay konektado sa isa't isa at sa universe. Ang Mahabharata. Sa sagradong tekstong Indian na ito na isinulat noong 8th century BC, si Haring Ravaita ay inilarawan na tila naglalakbay sa langit upang makipagkita sa Diyos na lumikha na si Brahma para lamang bumalik sa Earth daan-daang taon sa hinaharap. Ang ilang mga mananaliksik ay naniniwala na ang kwentong Hindu na ito ay maaaring isa sa mga pinakalumang talaan ng matagumpay na time travel sa sinaunang nakaraan. Mayroong kwento ng isang hari na kilala bilang Ravaita at dinala siya sa kalawakan upang makita ang mga Diyos. At nang bumalik siya sa Earth, nalaman niyang maraming panahon na ang lumipas at ito ay daan-daang taon na. Ito ang uri ng bagay na nangyayari sa mga manlalakbay sa kalawakan at sa paglalakbay din sa oras. Akala mo ay nawala ka lang ng ilang araw. Ngunit pagbalik mo sa Earth, nalaman mong nawala ka ng daan-daang taon. Tulad ng alamat ng Chaco Canyon, ang mga katulad na kwento ng paglalakbay sa oras ay matatagpuan sa bawat sulok ng sinaunang mundo. Sa Japan, ang alamat ni Urashima Taro ay nagdetalye ng pagbisita ng isang mangingisda sa tagapagtanggol na Diyos ng dagat, si Ryujin, sa isang palasyo sa ilalim ng dagat sa loob ng tila 3 araw lamang. Pagbalik niya sa kanyang fishing village, nalaman niyang 300 taon na siyang nawawala. At wasak na ang kanyang bahay. Lahat ng kakilala niya ay matagal ng patay. Walang nakakaalala sa kanya o sa kanyang pamilya. At sa Bibliang Hebreo, ang mga paglalarawan ng propetang si Jeremias sa Jerusalem ay halos katulad ng 2 ulat na ito ng paglalakbay sa panahon. Maging sa Biblia, nakaupo si Propeta Jeremias kasama ng ilan sa kaniyang mga kaibigan. At may isang batang lalaki, ang kaniyang pangalan ay Abimelech. At sinabi ni Jeremias kay Abimelech, "Lumabas ka sa Jerusalem, sa may burol, at mangolekta ka ng mga igos para sa amin." Lumabas ang bata at kinuha ang mga sariwang igos. Biglang narinig ni Abimelech ang ilang ingay at hangin sa tainga at siya ay nawalan ng malay. Nagkaroon siya ng blackout. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siyang muli at nakita niyang malapit na ang gabi. Kaya tumakbo siya pabalik sa lipunan at ang lungsod ay puno ng mga kakaibang sundalo. At sabi niya, "Anong nangyayari dito? Nasaan si Jeremiah at ang lahat ng iba pa?" At sabi ng isang matandang lalaki, "Iyon ay 62 years ago." Ito ay isang kwento ng paglalakbay sa oras na nakasulat sa Biblia. Southern Egypt, Agilkia Island. Dito, 6 na milya lamang sa itaas ng Agos mula sa Aswan sa Nile River Valley ay matatagpuan ang Temple of Isis. Itinayo noong 4th century BC, ang templo ay isang sentro ng pagsamba para sa Egyptian na diyosa ng pagkamayabong at kalikasan hanggang sa 6th century AD. Si Isis ang naging pinakamahalagang diyos na mayroon ng sinaunang Ehipto. Siya ay ikinasal sa kanyang kapatid na si Osiris. At magkasama, sila ang naging sikat na mag-asawa kung saan gustong maging katulad ng lahat. Siya ay nakikita bilang isang simbolo ng buhay, samantalang si Osiris ay nakikita bilang ang Diyos na namamahala sa kamatayan. Kaya't buhay ka man o patay ka na, palagi kang makikilala kay Isis at Osiris. Ayon sa sinaunang paniniwalang relihiyon ng Egypt, ang diyosa na si Isis ay kilala bilang banal na ina at pinaniniwalaang ang kaluluwa ng pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan, ang Sirius. Sa mga sinaunang Egyptian, si Osiris ay Orion. Ang konstelasyon na iyon ay talagang isang literal na buhay na sagisag ng dakilang Diyos na si Osiris. Si Sirius ay ang representasyon ng kanyang asawa, kapatid na babae at asawa si Isis.
Habang magkasama, ang dalawang iyon ay mahalagang pinasiyahan ng kalangitan at ang buhay ng mga taga-Ehipto mismo. Maraming sinaunang kultura, kabilang ang mga Egyptian, Chinese, Greeks, Japanese, lahat ay may mga paniniwala at alamat na ang ating mga Diyos na lumikha sa atin ay nagmula sa Sirius. At ang bituin na ito ay isang napakahalagang bituin sa halos lahat ng sinaunang kultura. Ang kaalamang ito ay orihinal na lumitaw sa sinaunang Egypt at sa Africa kasama ang tribong Dogon na nagturo na ang mga nilalang ng liwanag ay nagmula sa Sirius at lumikha ng sangkatauhan. Malinaw na napakaraming kultura ang nagtataglay ng impormasyon tungkol sa Sirius at itinatangi nila ang Sirius bukod sa lahat. At wala itong kinalaman sa liwanag nito. Ito ay may kinalaman sa katotohanan na kahit papaano ay responsable ang Sirius sa pagpapadala sa atin ng mga emisaryo na nagtuturo sa atin. Zurich, Switzerland, December 2019. Ang mga siyentipiko na sina Yaniv Ehrlich at Robert Grass ay nag-anunsyo ng isang hindi kapanipaniwalang teknolohikal na tagumpay. Ito ay bagay na may anyo ng isang maliit na plastic na kuneho. Ang tila makamundong bagay na ito ay nagtatago ng isang hindi kapanipaniwalang lihim. Tulad ng isang buhay na nilalang, ang kunehong ito ay may sariling DNA. Pero paano? Sa pamamagitan ng pagbibigkis ng mga molecules ng biological DNA na may positive charge particles ng protective silica, nagawa ni Ehrlich at Grass na lumikha ng pinakaunang synthetic DNA sa buong mundo. Bagamat medyo marupok ang isang biological DNA, ang synthetic DNA na ito ay maaaring tumagal ng ilang taon. Sa kaso ng kuneho, ini-encode ng mga scientists ang mga digital na file na ginamit upang lumikha ng 3D print na bagay sa plastic. Sa kahit isang maliit na snippet, maaari nilang i-decode ang impormasyon sa loob at mag-print ng bagong kopya ng kuneho na magdadala ng parehong synthetic DNA. Ang dahilan kung bakit partikular na makabuluhan ang tagumpay na ito ay ang katotohanan na meron itong kakayahang mag-store ng napakalaking bilang ng data. Ang mga digital na computer na meron tayo sa ating mga cellphone at saan man sa ating mundo ngayon ay pumapatungo sa isang digital na impormasyon. Ito ay mga 0101. At ganoon ito gumagawa ng mga kalkulasyon. Ngayon ang inang kalikasan ay mas sophisticado. Sa isang molecules ng DNA, nagko-compute ang inang kalikasan sa base 4. Ito ay ATCG sa halip na 010101 at maaari talaga tayong mag-compute sa pamamagitan ng pag-hijack sa base 4 mechanism na ginawa ng inang kalikasan at ilagay ang ating programming sa ATCG. Sinasabi ng mga eksperto na kapag ang discarding ito ay pinalaki, ang napakalaking bilang ng data ay maaaring maimbak sa anumang bagay, makuha at kopyahin ito marahil magpakailanman. Ito ay mahusay na mga alternatibo ng pag-store ng data dahil hindi nila kailangan ng anumang enerhiya para sa pag-iimbak. Maaari itong ilagay sa isang istante at doon ay hindi ito mabubulok. Sa sandaling aktwal mong na-encode ang data sa DNA, napakadali nitong gayahin at paramihin. Kaya maaari kang maglagay ng petabytes of data sa isang droplet ng DNA pagkatapos ay gumawa ng 1 bilyong kopya nito ng sobrang cheap. At kung meron kang diskarte sa redundancy, magandang bagay ang maraming kopya. Napaka-compact din ng DNA. Ang laki ng espasyong kailangan para iimbak ang Wikipedia ay ilang patak lang ng likido. At ang mga iyon ay maaaring i-embed lang sa tela o papel at halos walang espasyo. Bagamat ang pag-iimbak ng data ng DNA ay nasa simula pa lamang, naniniwala ang mga ancient astronaut theorists na nagpapakita ito ng isang nakakaintrigang posibilidad. Posible ba na maraming mga out-of-place na artifact na natuklasan sa buong mundo ang may higit na maibibigay kaysa sa maipapakita? Maaaring naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa anumang naiwan ng mga nagdaang sibilisasyon. Maraming mga likas na materyales na mayroon at maaaring maglaman ng mga impormasyon ngayon. Mga kristal, iba't ibang uri ng mga bato, maging ang mga buhay na organismo.
Kaya't posible bang ang mga extraterrestrial ay naglagay ng sinaunang sagradong kaalaman, isang uri ng material na kung makuha natin ang mga impormasyong ito, maaring mayroong maraming impormasyon na nakahanda, naghihintay na ating matuklasan? Sa buong kasaysayan, ang Ark of the Covenant ay isa sa mga pinakasagradong artifact sa Judeo-Christian na tradisyon. Ngunit ano nga ba ang Ark na ito? Well, ang Ark of the Covenant ay napaka-interesting dahil ito ang pinakamahalagang ritual na mayroon ng Hudaismo. Ang Ark ay unang ipinakilala sa banal na kasulatan sa Aklat ng Exodo, kung saan binigyan ng Diyos si Moises ng tagubilin na gumawa ng isang ark para sa pagdadala ng 10 utos. Ito ay may napakadetalyadong mga tagubilin. Ito ay dapat na 2.5 siko ang haba, ngunit 1.5 siko ang taas at 1.5 siko ang lapad. At ito ay nababalutan ng ginto sa loob at labas. Ang Ark of the Covenant sa loob ng ilang panahon ay naging sentro ng relihiyon ng mga Israelita. Kinakatawan nito ang presensya ng Hebreong Diyos na si Yahweh sa lupa. Ibig sabihin kung may tanong na kailangang sagutin, ang Ark ay ang lugar na kailangan mong puntahan at pagsumamuhan sa Diyos. Kung pupunta ka sa isang labanan, ang Ark ay dapat dalhin sa labanan. Hanggat ang presensya ng Diyos na kinakatawan ng Ark ay kasama ng Israel, hindi sila maaaring masakop. Ang Ark of the Covenant ay ang Diyos sa gitna ng mga Israelita. Ito ay isang napakalakas na bagay. Nang ang mga Israelita ay gumagala sa disyerto sa loob ng 40 taon, hindi lamang nila dinadala ang Ark, kasama nila ang Ark na nangunguna sa kanilang paglalakbay. Ito ang kanilang sinaunang kagamitan sa paglalayag. Ang sinaunang GPS ng mga Israelita na nagsasabi sa kanila kung saan sila pupunta. Ngunit totoo ba ang Ark of the Covenant? O gawa-gawa lang ba ito? Iniisip ng ilan na ito ay tunay. At ang dahilan kung bakit sa tingin nila ito ay totoo ay dahil ito ay tulad ng isang sentral na bahagi ng Israelitang relihiyon. Ngunit talaga bang umiral ang Ark of the Covenant? Marahil ang sagot ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang arkeolohikal na pagtuklas na ginawa sa sentro ng banal na lupain. Central Israel, 15 miles sa kanluran ng Jerusalem. Dito sa isang maliit na mabatong bundok ay matatagpuan ang mga guho ng isang sinaunang Hebrew city na kilala bilang Beit Shemesh. Ayon sa archaeology, ang Beit Shemesh ay may malalim na koneksyon sa Ark of the Covenant. Ang Beit Shemesh ay may mahabang kasaysayan ng pagiging isang religious center. Ayon sa kwento na meron tayo sa Biblia, noong dinala ang Ark of the Covenant sa Beit Shemesh, kinuha ng mga Israelita ang Ark at inilagay nila ito sa isang mesa na bato. Ang pagkaunawa nila ay ito ay iginagalang ng lahat ng mga Israelita. Mayroon silang isang bagay na ito, ang Ark of the Covenant na kumakatawan sa Diyos sa lupa. Maaaring ang Ark of the Covenant ay talagang iningatan sa Beit Shemesh. Kamakailan lamang, natuklasan ng mga archaeologist ang ebidensya na nagmumungkahi na ang kwento sa Biblia ay totoo. Noong 2019, isang team na pinamumunuan ng mga archaeologist mula sa Tel Aviv University ang gumawa ng nakagugulat na discovery. Nakakita sila ng isang silid kung saan tila may katibayan kung saan nakalagay ang Ark of the Covenant nang dalhin ito sa Beit Shemesh. Mayroong isang malaking piraso ng bato na eksaktong kapareho ng mga sukat at mga proporsyon ng Ark of the Covenant. Ang piraso ng bato na ito ay hindi lang basta nalaglag sa gilid nito. Sadyang ito ay inilagay dito. At ang mga sukat nito ay akma sa sinasabi sa atin ng Aklat ng Exodo kung saan ang mga sukat ng Ark of the Covenant. Sinasabi na ito ay 1.5 siko. Ang isang siko ay kasing laki ng braso ng tao. Ang arko ay ilalagay dito sa pinakaposibleng matatag na paraan. At ang lahat ay itinayo sa takdang panahon at tamang lugar kung kailan inilagay ang Ark sa Beit Shemesh. Hindi lamang ipinahihiwatig ng pagtuklas na ito na iningatan nila ang Ark. Ito ay higit pa,
ito ay talagang nagpapahiwatig na ang Ark ay umiral. Ang pagtuklas na ito ay posibleng ang pinakamahalagang nahanap kailanman sa konteksto ng paghahanap ng Ark of the Covenant. Another mystery buried deep in the hills of eastern Washington keeps resurfacing, a bottomless pit said to be a pathway to the paranormal. Sa lupang pag-aari ni Mel Water sa Manastash Ridge west ng Ellensburg, Washington, may isang butas sa lupa na parang balon, pero hindi ito balon, tulad ng mga may-ari ng property na nauna sa kanya. Ginamit ni Mel ang butas bilang tambakan ng basura at gayon din ang mga kapitbahay niya. Mga basura, sirang appliances, lumang gulong, lahat itinapon sa butas na ito. Maya-maya nagtaka si Mel kung bakit hindi ito napupuno. At pagkatapos ay nagsimula niyang mapansin ang iba pang mga kakaibang bagay tungkol sa butas. Ang kanyang mga aso ay takot lumapit dito. Nagdulot ito ng mga kakaibang signal sa kanyang radyo at tila wala itong ilalim. Mula noon naging obsession na ang curiosity ni Mel. Pero bago tayo pumunta sa ilalim nito, please paki-like naman ang video na ito. Pa-subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod pang video. Salamat! Ang paligid ng hukay ay may 9 na talampakan at 9 na pulgada ang lapad. Mayroong mga batong itinayo sa paligid nito na hindi bababa ng humigit kumulang 15 talampakan. Pababa nun ay kadiliman na ang makikita. Well, hindi lang si Mel Waters at kanyang asawa ang nagtatapon ng basura sa butas, kundi pati na rin ang kanyang mga kapitbahay. At ito ay nangyayari sa mahabang panahon. Sa loob ng maraming taon bago pa man lumipat si Mel, sinabi ng mga kapitbahay ni Mel na hindi nila matandaan ang panahon na wala ang butas doon. Bakit kaya hindi marinig ang mga bagay na tumatama sa ilalim? Bakit walang marinig kahit man lang echo? Gumawa ng paraan si Mel upang matukoy ng eksakto kung gaano kalalim ang butas na ito. Si Mel ay may dalang fishing line. Naglagay siya ng pabigat sa fishing line at ibinaba ito sa butas. Umabot ito ng 4,500 talampakan na buong haba ng tali. Ngunit hindi ito tumama sa ibaba. Hinila niya ang fishing line, ikinabit ang isang rolyo ng lifesaver at ibinaba itong muli. Gustong makita ni Mel kung may tubig sa ilalim. At kung mayroon man, ang lifesaver ay matutunaw. Ngunit ito ay tuyong-tuyo. Siya ay may mga tali na ikinabit pa rito. Bawat isa ay 5,000 talampakan. Ikinabit pa niya ang isang rolyo na ngayon ay halos 10,000 talampakan na, ngunit hindi pa din naabot ang ilalim. Nagkabit at nagkabit pa siya ng fishing line at ibinaba sa butas, ngunit hindi niya talaga maabot ang ilalim. Sa mga oras na yon ay naubusan na ng fishing line si Mel. 80,000 talampakan na ang naibaba niyang tali na mahigit 15 milya kung susumahin. At hindi pa din naabot ang ilalim. Habang nag-eeksperimento, napansin ni Mel na hindi lumalapit sa butas ang kanyang mga aso. Kahit pilitin, ayaw pa din talaga lumapit ng aso. Walang kahit anumang uri ng hayop ang lumalapit sa butas. Walang insekto. Kahit mga ibon ay walang makikita sa paligid nito. Dahil alam ng kanyang mga kapitbahay ang butas, nagtanong-tanong si Mel kung napapansin ba nila ang kanilang mga aso na hindi mapakali sa butas. Lahat sila ay nagsabi ng oo, tapos sabi ng isa sa mga kapitbahay niya, "Speaking of dogs, kamakailan lang ay namatay ang kanyang aso at itinapon niya ang katawan nito sa butas." Makalipas ang ilang araw bumalik ang asong iyon. Ilang araw matapos, itapon ang katawan ng kanyang aso sa butas. Nakita niya itong tumatakbo sa isang kakahuyan malapit sa kanyang property. Alam niyang aso niya ito dahil sa collar nito. Pero sa di malamang dahilan, hindi lumapit yung aso nung tinawag niya ito. Umasta ito na parang hindi niya kilala ang kanyang amo. May mga teorya sila na ito ay bersyon ng kanyang alagang aso mula sa ibang dimension. Habang nakatambak ang mga kakaibang kwento at patuloy na sinusukat ang ilalim gamit ang fishing line, kinailangan ni Mel na humingi ng tulong upang malaman kung ano mismo ang butas na ito. At noong 1997, mayroong isang lugar na pwedeng pag-usapan ang kakaiba at mahiwagang butas na ito ng seryoso. Ang Coast to Coast AM station ni Art Bell. Ang Coast to Coast ay nasa daan-daang istasyon sa buong mundo.
at mayroong 10 milyong tagapakinig. Kung may makakatulong kay Mel, ito ay si Art Bell at ang audience niya. Nagpadala si Mel ng mensahe kay Art noong ika-21 ng Pebrero 1997. Tinawagan siya ni Art at nakilala sa mundo si Mel. Sa paglipas ng ilang mga palabas, si Mel Waters ay nagbunyag ng higit at higit pang mga detalye tungkol sa mahiwagang butas. Ang magandang balita ay nakakakuha si Mel ng napakagandang payo mula sa mga tao sa buong mundo tulad ng paggamit ng laser para sukatin ito o kaya ay ang paggamit ng radar para suriin ang distansya. Ang masamang balita ay ngayong milyon-milyong tao na ang nakakaalam tungkol sa butas na ito at mula sa mga clues na ibinigay ni Mel sa radyo, nakakuha sila ng magandang ideya kung nasaan ito. Kinabukasan pagkatapos ng unang broadcast, si Mel ay bumalik sa kanyang ari-arian ngunit may nakaharang na sa entrance. At noon ay alam na ng mga militar ng US ang butas at gusto nila ito para sa kanilang sarili. After the show on Friday night, I went out there and noticed there were some helicopter activity around the property. There was further helicopter activity the next day, and so I figured that clearly somebody out there listens to your program. Oh, yes. Sinabi ni Mel na ang butas ay maaaring makaapekto sa lahat ng mga nakapaligid dito. Iniiwasan ito ng mga hayop, ngunit tila napakaganda ang tubo ng mga halaman sa paligid nito. Kakaiba ang kinikilos ng mga radyo. Nang si Mel ay nagdala ng radyo malapit sa butas, ang signal ay nagiging static at pagkatapos ay magsisimulang makasagap ng mga broadcast mula sa ibang lugar. Isang araw nagsimulang masagap ng kanyang radyo ang inilalarawan niyang lumang musika. Kaya pumunta siya upang baguhin ang channel at napakinggan niya ang isang laro ng baseball. Nakikinig siya ng maayos hanggang sa malaman niya na ang laro ay nagaganap noong 1967. 30 years ang nakalipas. Halos isang oras ang unang tawag ni Art kay Mel. Si Mel ay nanatili sa Ellensburg ng ilang araw at tumawag mula roon. Nang bumalik si Mel Waters mula sa bayan, ang daan patungo sa kanyang ari-arian ay hinarangan ng mga armadong tauhan ng militar at may ebidensya na nagdala sila ng mabibigat na makinarya. Sinabi nila kay Mel na may bumagsak na eroplano sa kanyang property, ngunit wala namang nabalita tungkol sa isang pagbagsak na eroplano. Walang sunog, walang usok. Ngunit sinabi pa rin nila kay Mel na hindi niya ma-access ang property hanggang sa ganap na maimbestigahan ang pag-crash. Nang hiniling ni Mel na makausap ang kinauukulan, sinabi sa kanya ng isang lalaking nakasuot ng civilian na hindi na sa kanya ang lupa at napakadaling makahanap ng drug lab sa property na pwedeng isisi sa kanya kung hindi siya aalis. Nagbanta si Mel na pupunta siya sa press. Sinabi sa kanya ng kinaukulan na, "Sige at magsalita ka, ngunit siguradong walang maniniwala sa'yo." Ngunit paniniwalaan ito ni Art Bell at ng kanyang mga tagapakinig. At makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Art si Mel para sa update. Sinabi ni Mel na may isang kapitbahay siya na nakakita ng isang madilim na sinag na lumalabas sa butas at pataas ito sa mga ulap at ito ay mas madilim pa kaysa sa anumang nakita niya. Inamin ni Mel na hindi niya ito nakita mismo. Ngunit sinabi ni Art Bell at ilang tumatawag na ang bahaging ito ng Washington ay may maraming UFO sightings, pagkawala at iba pang paranormal activity. Ang mga tumatawag ay may sariling mga teorya. Marahil ang butas ay nakatirik sa isang ley line na nakakabit sa isang portal sa ibang dimensyon. O ito ay isang portal na sa paglipas ng panahon ay naging dahilan kung bakit nawala ang lahat ng itinapon dito. Baka may lugar na parang alternate reality na kung saan ay may malaking tambakan ng basura, mga lumang appliances at patay na hayop na nakatambak lang doon. Who knows? Naisip ng mga tumatawag na maaaring ito ay isang lagusan patungo sa Hollow Earth. Merong maraming mga teorya at dahil hindi na ma-access ni Mel ang kanyang ari-arian, nakipag-usap siya sa ibang mga lokal na sinusubukang makakuha ng higit pang impormasyon.
may nagpaalala kay Mel na ang pagtawag sa istasyon ng radyo ay isang malaking pagkakamali dahil halatang nakikinig ang gobyerno. Nang natapos ang palabas ay pumayag si Mel na bumalik para sa isang update. Sa araw na nakatakdang muling magpakita si Mel, hindi siya sumipot at hindi na makontak ang kanyang telepono. Maybe my audience is not aware, but a television crew went up to Ellensburg after we did the last program and researched this. And I'll be doggone, they didn't find the hole, but they did find near the area where you were talking about a lot of military boot prints and all kinds of information that would indicate the military, in fact, had been there or was there. Oh, they would have probably seen a lot of yellow gear tread marks in the ground. Yep. 3 taon bago muling sumipot si Mel. Sinabi niyang inalok siya ng $3 milyong bawat taon para paupahan ang kanyang ari-arian sa kung sino man. Ngunit ang deal ay kailangan niyang pumirma sa isang non-disclosure agreement, umalis ka agad ng bansa at huwag nang babalik pa. Sumangayon si Mel sa deal at siya ay tumira sa Australia sa loob ng 2 taon. Ngunit namimiss niya ang kanyang pamilya, kaya't nagpa siyang bumalik ng States para bumisita. Binalaan si Mel na huwag gawin ito, ngunit ginawa pa rin niya. Sa mga oras na iyon, nakipag-ugnayan siya kay Art Bell at pumayag na magpunta sa istasyon ng radyo, ngunit hindi siya nagpakita. Sabi ni Mel, noong araw na pupunta daw sana siya ng istasyon, sumakay siya ng bus para bisitahin ang kanyang pamangkin at sa bus, may kung anong naganap na alitan at dahil dito, tinawag nila ang mga pulis. Lahat ng pasahero ay tinatanong at pinasakay sa ibang bus. Pagkatapos noon ay bigla siyang nawala ng malay. At ang sunod niyang naalala ay nasa San Francisco siya at paglipas ang 12 araw. Nagising siya sa isang eskinita, nawawala ang wallet at susi niya. Napagtanto niyang masakit ang braso niya. Inaangat niya ang kanyang manggas at may mga tusok siya ng syringe at mga marka ng tape mula sa isang IV. At habang mas naliliwanagan siya, nalalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig at nawawala ang kanyang mga ngipin sa likod. Hindi na nakabalik si Mel sa kanyang property. Nagkaroon ng legal na action laban sa kanya para sa illegal na konstruksyon, mga linya ng kuryente, septic tank, at mga sementadong kalsada. Ngunit siyempre hindi niya ginawa ang mga ito dahil inukupan ng gobyerno ang ari-arian niya sa loob ng 2 taon. Nawala sa kanya ang lahat. At isang araw pagkatapos tumawag sa palabas ni Art na walan ng laman ang kanyang bank account. Maraming tao ang tumatawag na nagsasabi na ang lahat ng ito ay panluloko lang. Pero si Art Bell ang master. Panluloko man o hindi, ito ay isang magandang kwento. Kaya hinayaan niya si Mel na magpatuloy, pero sabi nga ni Art, may TV crew sa lugar na naghahanap ng hukay. Hindi nila ito natagpuan, ngunit nakakita sila ng ebidensya ng maraming aktibidad ng militar at ang no-fly zone ay misteryosong pinalawak upang masakop ang lugar. Sa katunayan, ang Terra server na isang mapping site bago ang Google Earth ay nagpakita na ang buong lugar ay na-blackout at ito ay kumpirmado. Sinabi ng mga may skeptical callers na maaaring mahanap ni Mel ang natakpang bahagi ng mapa at magpanggap na naroon ang kanyang property. Ang problema ay inilunsad ang server na Terra 6 na buwan pagkatapos gumawa ng unang tawag sa telepono si Mel. Ito ay hindi niya maaaring malaman kaagad at may isang tribo ng katutubong Amerikano ang nakipag-ugnayan kay Mel at tinanong siya kung gusto niyang pumunta sa Nevada at magsaliksik ng isa pang napakalalim na butas. They took you to it. They took me there. I did not go all the way up to the hole, but there was conversations between the Native Americans and the Basque and the blah blah blah, and they basically agreed that everything was as it should be. That I wasn't from CNN or the FBI or the CIA or whatever. Right. And so I went there and I got to see the hole. All right. What's there? Ang pangalawang butas ay hindi matatagpuan sa Indian Reservation kung saan sila nakatira. Ito'y pampublikong lupain na ginagamit ng mga Basque. Ang Baskar at ang etnikong pangkat na nagmula sa isang maliit na rehiyon sa pagitan ng France at Spain.
Ang Basque ay nanirahan sa ilang lugar ng Estados Unidos, kabilang ang Nevada, noong kalagitnaan ng 1800s. Ginagamit nila ang lupaing ito sa pagpapastol ng mga tupa. Sinabi nila kay Mel na ang butas ay naroon na mula pa nang ang kanilang mamamayan ay nanirahan doon at ito'y hindi bababa ng 200 taon. Itinuturing nilang sagrado ang butas at ang lupa sa paligid nito. Mahigit siyam na talampakan lang ang lapad ng butas na ito tulad ng kay Mel. Ngunit kung ang butas ni Mel ay mayroong batong retaining wall na ilang talampakan, ang pangalawang butas ay may metal collar at may metal lining pababa na hanggang sa kayang makita ng mga mata. Ang butas na ito ay mainit kapag nahahawakan. Mararamdaman din ang init sa paligid nito at ang metal na ito ay hindi gumagawa ng anumang tunog o vibration. Nang hindi sinasadyang nalaglag ni Mel ang isang tool niya sa collar ng metal, walang man lang narinig na kahit anumang tunog. Sinimulan ni Mel at ng mga Baskar ang kanilang mga eksperimento. Ang unang pagsubok ay ibinaba nila ang isang balde ng yelo pababa sa butas, mga 1,000 talampakan at naglagay sila ng ilang yelo sa ibabaw bilang kontrol. Nang matunaw ang ibabaw ng yelo ay inangat nila ang balde. Ngunit hindi man lang natunaw ang yelong yon. Ang mas kakaiba, hindi na malamig ang yelo pag hinahawakan at wala man lang kahit konting tubig. Ang yelo ay naging parang malalaking piraso ng asin. Kaya sinubukan nilang tunawin ang yelo sa apoy. Hindi ito natunaw, nasunog ito. Hindi lamang iyon, patuloy itong nasusunog sa loob ng maraming buwan. Kaya nagpatuloy silang nagbababa ng yelo sa butas. Halos 2/3 ng oras ay normal itong natutunaw. Ngunit kadalasan ito ay nagtatransform. Sa puntong ito, ang isa sa mas matapang na Basque ay nagboluntaryong bumaba mismo sa butas. Ngunit sinabi nila na ito ay hindi magandang ideya, kaya nagpasya silang magpababa ng isang tupa. Ngunit, Well, I just felt I was in the presence of something extraordinary, something beyond extraordinary, something like in that category of having a religious thing. This was just such a stunning thing to witness. ayaw pumasok ng tupa sa butas. Habang papalapit ito ay lalo itong nagpupumiglas. Ibinaba nila ang crate pababa sa butas hanggang sa 1,000 talampakan. Sa puntong iyon, huminto ito sa paggalaw. Nakakarinig sila ng tila humuhuni. Iniwan nila ang tupa doon sa loob ng 30 minuto at pagkatapos ay iniangat ito pataas. Wala itong paggalaw. Hindi nagbago ang crate at ang tupa ay mukhang maayos pa rin, ngunit ito ay patay na. Ang mga Basque ay marunong kumatay ng tupa, kaya dinala nila ito sa isang mesa para sa mabilis na ma-autopsy. Ang una nilang napansin ay ang tupa ay parang naluto ang loob. Ang pagkuha ng halos buong cavity ng katawan ng tupa ay inilarawan ni Mel bilang isang higanteng tumor. Pagkatapos nito ay nagsisimulang gumalaw ang tumor. At doon ay hiniwa nila ang tumor. Ang nasa loob ng tumor ay inilalarawan ni Mel na parang fetal seal, para itong baby seal. Nakakabit ito sa tumor sa pamamagitan ng umbilical cord. Ngunit ang malasil na nilalang na ito ay may mga mata ng parang sa mga tao. Saglit nilang pinagmamasdan ang nilalang habang ito ay gumagapang sa dulo ng mesa. At pakiramdam ni Mel ay gusto nitong bumalik sa butas. Kaya kinuha niya ito at inilagay malapit sa gilid. Malansa ang nilalang at sinabi ni Mel na amoy ozone ang fluid. Kaya pinag-aralan ng mga lalaki ang nilalang at tila pinag-aaralan ito ng mga lalaki ng halos 2 oras. Tumingin pa ang nilalang na ito sa kanila bago tumalon sa butas. Ngayon, bago pumunta si Mel sa Nevada, na-diagnose siya na may advanced na esophageal cancer. 6 na buwan na lang siyang mabubuhay, ngunit pagkatapos ng karanasang ito, nawala ang cancer ni Mel. Sa tingin niya ay pinagaling siya ng hindi kilalang nilalang. Pakiramdam ni Mel ay nagkaroon siya ng transcendent experience. Tuluyan na siyang nagbago pagkatapos nito. Across from me over here is the actual roadway into Mel's Hole. Don't go up that road. Up there a ways is a fence. But you get across that fence, you're in a deep bunch of trouble.
It might be that you simply disappear. Period. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Mel sa coast to coast. May nangyaring kakaiba sa timba ng yelong iyon. Matatandaan na dinala ng isa sa mga Basques ang nasusunog na yelo sa kanyang cabin upang gawing heater. Inilagay niya ito sa isang kalan. Nasunog ito ng maraming buwan at tinatanggal nito ang lahat ng kahalumigmigan sa hangin. Ang hangin sa cabin ay palaging tuyo, gayon din ang katawan ng may-ari. Palagi siyang nauuhaw. Kapag nagpapakulo ng tubig, ang singaw ay naa-absorb ng kalan. Isang araw bumagsak ang kalan sa sahig at sa lupa sa ilalim ng kabin, ngunit mainit pa rin ito. Pinagtagpi-tagpi niya ang sahig at ginamit ang butas bilang heater. Makalipas ang ilang linggo, nang pauwi na siya, gumuho ang buong kabin niya at ito'y naging alikabok. Saglit siyang lumipat sa kapatid niya. Makalipas ang isang buwan, bumalik siya sa kabin at nakita niyang 5 talampakan na ang lalim ng kalan. Tila gumagawa ito ng mas maliit pero malalim na butas. Hindi nila maiangat ang kalan. Kinailangan ng higanteng crane para tuluyang mailabas ang kalan sa butas. At sa puntong ito, sinabi ng mga Basque na minsan sila ay binibisita ng nilalang na natuklasan nila sa butas. Ang misteryosong seal. Naramdaman nilang ito ay mabait na nilalang at itinuturing nila ang karanasang ito bilang napaka-espiritual. Ngayon ay may mga ibon ng matitingkad ang kulay na umiikot sa butas. Mga ibon na tila hindi natatakot sa mga nanghahunting. Naniniwala pa rin ang mga Basque na ang misteryosong seal ay nakikipag-ugnayan sa kanila sa radyo gamit ang isang sistema ng mga beep at click bilang wika na naiintindihan nila. Binabalaan ng nilalang ang mga Basque na ang yelo ay mapanganib at hindi maaaring mahulog sa maling mga kamay na pwedeng magresulta sa pagkawasak ng planeta. Nagtanong si Art kung may recording ba ang wikang ito. Meron. Naitala ng mga Basque ang lahat sa mga sumunod na oras. Ilan pang mga teorya ang isinasaalang-alang at sa wakas ay nahimok ni Art si Mel na bumalik sa palabas. Ngunit sa pagkakataong ito ay dadalhin niya ang video recordings, mga larawan at lahat ng bagay na makukuha niya. Pumayag si Mel na bumalik sa Nevada para ipunin ang lahat ng ebidensya. Binaba niya ang tawag at natapos na ang palabas. Mula noon ay wala nang narinig mula kay Mel. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ni Art at kalaunan ay naputol ang linya. Kaya pagkatapos ng 5 taon ang kwento ng butas ay sa wakas nagtapos na. Ngunit nag-iwan ito ng napakaraming katanungan.